Panginoon sa oras na ito. Praise God sa Diyos ang dakilang biyaya at kapurihan at kaluwalhatian. Amen. Purihin ng Diyos, makamayan natin ang bawat isa at batiin natin sa oras na ito. Sa biyaya ng ating Panginoon ay muli tayong narito para sa sa kanyang gawain. Praise God, purihin ng Diyos. At sa sandaling ito ay nais kong pumunta tayo sa ating tekstong gagamitin hango sa 2 Corinthians chapter 5, starting verse 17 hanggang sa last verse ng chapter 5 ng book of 2 Corinthians. Sa verse 17 ay itong mababasa, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, behold, new things have come. Now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Namely, that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed to us the word of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him." Praise God. Purihin ng Diyos ang Panginoon, magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapo tayo sa oras na ito. Uli, salamat sa biyaya ng ating Panginoon at narito tayo sama-sama sa ilalim ng bubungang ito para siya'y sambahin, siya'y pasalamatan, siya'y patuloy na maranasan sa ating buhay at ito ay tunay na bahagi ng ating buhay paglilingkod sa ating Panginoon. So, sa oras na ito ay supposed to be ay mamayang hapon ay ang ating nakatakdang track distribution, pero mas ating pinasyang i-cancel muna dahilan po sa lagay ng panahon, dahilan magiging usually pagdating ng bandang hapon ay nagkakaroon ng pag-ulan. So, medyo mahirap naman kapag nasa panahon ng pakikipag-usap ay biglang uulan ay maantala yung ating pakikipag-usap sa ilan. So, pero gusto kong magbigay ng ilang mga encouragement sa oras na ito at para na rin sa pagkaalam natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin at sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, gusto kong pag-usapan natin ang paksang ito at ito ay aking inihanda para sa ang paksang ito ay pamagatan nating hango dito sa verse 20. Ang verse 20 ay nagsabing, "Therefore we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us. And we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God." So yung pag-uusapan natin is the ambassador for Christ. At maring hindi natin masyadong alam ang ganitong bagay, pero kapag ating nakita, mga kapatid, ay maintindihan natin na ganito pala ang ating kalalagayan sa buhay na ito at ano ang ginawa ng ating Panginoon sa atin. Anong ginawa ng katubusan sa bawat isa sa atin.
So by the way, bago ko magpatuloy sa kaisipang ito, ay na-appreciate ko yung senior ng ating kapatid, Brother Josiah. At in fact, sa totoo na ang ating panahon na kinabubuhayan ngayon ay talagang papunta na siya sa isang para mahayag at mahayag ang darating na galit ng Diyos. Dahilan habang ako'y nakarinig din sa pangaral ng isang mangaral, nabanggit kanina ng ating kapatid na ang mga tao sa panahon ngayon ay nagkakaroon ng itching ears, sabi ng sulat ni Paul. Nagkakaroon sila ng itching ears at ang gusto nilang marinig ay mga aral na bibigay ng kasiyahan sa kanila. In fact, ang mas gusto ng mga tao ngayon na marinig ay mga bagay na magmo-motivate lamang sa kanila, magbagay na mag-encourage sa kanila. Pero yung sabihin natin, mga sound doctrine, yung mga aral na mayroong kinalaman sa katwiran, kabanalan, at merong tinatawag na paghahanda dahilan ang Diyos ay magbubuhos ng kagalitan sa ibabaw ng sanlibutan, ay ito'y mga bagay na hindi nila gustong marinig. Kundi bagkos ang gusto nila ay minsan po, sabi pa ng isang mangaral, dapat ang mga mangaral ay hindi lamang sila mga motivator. Usually ang mga naririnig ngayon ay mga motivator, magaling mag-motivate. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangusap, sabi niya, be instant in season, reprove, rebuke with all na may buong kapasyahan. Sabi niya, dahilan darating ang panahon ng mga tao ay hindi na sila makikinig sa mga aral ng Diyos. So, alam nyo, gusto kong bigyan muna ng pansin at para makita natin ano na yung kalalagayan ng ating mundo sa panahon ngayon. Dahilan sabi rito, ang Book of Romans ay pinapakita, so hindi ko na mabasahin pa ang mga verses sa Book of Romans chapter 1, pero sa Romans chapter 1 ay pinapakita rito yung kalalagayan ng mga tao na magpapasimula silang magbibigay na ng labis na pansin at ang kanilang buhay ay sabihin na nating mas bibigyan nila ng pagkatig ang mga homosexuality. At yung isang verse dito na pinakita na verse 23 ng Book of Romans, ay pinakita rito, verse 22, professing to be wise, they become fool, and exchange the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man. So kanilang pinalitan ang kalawalatian ng Diyos ng mga bagay na nasisira. O ang kalawalatian ng Diyos na hindi nasisira at pinalitan nila ng mga wangis, sabi rito, na mga nasisira ng tao, ng ibon, ng mga apat na paang mga hayop at gumagapang. Yung verse 24 ay pinakita ron na sabi niya, sa wikang Tagalog ay pinakita doon na sabi niya, yan ang dahilan dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos. So meron na palang dahilan sa panahon natin ngayon ay ang ganitong talamak na nangyayari sa mundo at ang labis na pagbibigay ng ang mga tao ay mas makapangyarihan na ngayon ang mga nasa mga homosexual. At sabi nito, therefore, sila ay ibinigay na ng Diyos. So meron na pong pag-turn o pagbibigay ng Panginoon. So ibig sabihin, yung kondisyon na nakikita natin sa mundong ito, it seems na ang Diyos ay
ibinibigay na sila ng Diyos sa kanilang mga sariling kagustuhan. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? So meron ng bagay na dahilan ayaw nila, sabi pa ng 2 Thessalonians, dahilan ayaw nila ng pag-ibig sa katotohanan, ay bibigay sila sa paniniwala sa kasinungalingan. At ang ganitong bagay ay ibig sabihin, hindi ito napapansin ng mga tao, pero tayo na mga nagbabasa at nakakaalam ng kalooban ng Diyos, meron na palang ganong turnover na ginagawa ang Diyos sa kanila. Ibinibigay na sila sa kanilang sariling kagustuhan sa paggawa ng kanilang sariling pita ng laman. Dahilan ang verse 18 kung ating itataas ay pinapakita rito, dito nahayag ang galit ng Diyos. Sapagkat ang galit, ang puot ng Diyos ay mahayag mula sa langit dahilan sa mga ganitong klase ng gawain. So, ito ay pagbubukas ng ating kaisipan. Ano ang sitwasyon ngayon? Ano ang kondisyon ngayon ng mundo? Na tila ba dahilan ayaw ng tao ng katotohanan, pababayaan na sila ng Diyos na maniwala sa kanilang sariling kagustuhan at sa kanilang sariling mga bagay na iniisip. At kung ano ang nakakasiya sa kanila, kung ano ang iniisip nila na masaya sila, kaya nila ginagawa ito. Dito ako masaya, bakit mo ako pipigilan itong masaya ako sa ganitong bagay? So mga kapatid, hindi yan ang buhay ng Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng mga anak ng Diyos at sumusunod sa kalooban ni Kristo, ang kanilang buhay ay hindi yung nagbibigay ng kaluguran sa kanila, kundi ano ang magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Sila man ay may mga panahon na mag-suffer ng ilang mga bagay, ngunit kung ito ay para sa Panginoon, they would rather na mas matamisin na mag-suffer ng ilang bagay, mag-sacrifice ng ilang bagay para lamang sa kaluguran ng kalooban ng Panginoon. So, let's be sensitive sa uling araw na ito. Tulungan tayo ng Panginoon ng ating mga nadarama ay hindi lamang para sa ating at ang ating ginagawa, hindi lamang para sa ating kapakinabangan natin, kundi para sa kalooban ng Panginoon. Praise God. Now, gusto kong puntahan natin yung paksang ito. Ambassadors for Christ. Well, alam ba natin ang ganitong bagay, mga kapatid, that we are ambassadors for Christ. At kung hindi natin napagtutuunan ng pansin ng ganitong bagay, ay iniisip natin na ito ay para lamang sa mga manggagawa. Iniisip natin ito ay para sa mga pastor, mga nasa fivefold ministry, nasa gawain, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero alam nyo, dito tayo nagkakamali. At gusto kong maituwid ang ating mga kaisipan na minsan ay inilalagay at sinasalang-alang nilang lahat ito sa mga manggagawa, sa mga nasa fivefold ministry, mga lingkod ng Diyos na nangangaral. But ang hindi natin nalalaman, tayong lahat ay ambassadors for Christ. Tayong lahat ay mga ambassador. At kung inyong titingnan ng meaning na ambassador, ay malulula kayo. Dahilan ang salita, ang meaning ng ambassador, kung ating bibigyan ng pansin sa oras na ito, ang meaning ng ambassador ay ito. An ambassador is the highest ranking official representative of one sovereign nation to another.
or an ambassador, ulitin ko yung meaning, an ambassador is the highest ranking official, representative of one sovereign nation. So, ang ambassador ay isang pinakamataas na kalalagayan ng isang opisyalis ng isang bansa, sapagkat siya ay representative ng bansang ito para sa ibang bansa. So, representative of one sovereign nation to another, or to an international organization. So, meaning dito, like the United Nations, so they are appointed, so ang mga ambassador ay they are appointed by the head of the state or government and act as the official spokesperson and negotiator of their country. So ang ambassador ay siya ay itinalaga o siya ay appointed ng head of state. So ang head of state ay siya yung presidente o ng isang bansa. So alam niyo ba na tayong for example, ang Amerika ay meron silang mga ambassador sa iba't ibang mga bansa. Di ba? Merong tinatawag na ambassador for the sa Philippines. Tinignan ko yung isang yung ambassador sa Pilipinas. Ang United States Ambassador for the Philippines is si Mary Kay Carson. So bawat bansa ay meron silang merong itinalaga ang head of state. So ngayon ang pinaka-head of state ay si Trump, ang siyang presidente ngayon. So meron silang representative sa lahat ng mga bansa. Diba? So dito sa Pilipinas ay may representative ang United States as the ambassador to the Philippines. So sa US Embassy ang pinaka-head dito ay yung appointed na ito na representative na si Mary Kay Carson. At ganon din naman tayo bilang ang bansang Pilipinas ay meron tayong mga embassy sa ibang lahat din ng mga bansa. May mga embassy tayo at doon sa lugar na yon ay may mga ambassador doon. Now, alam niyo ba sa ganitong kalalagayan ay ang ang bawat isa sa atin as an ambassador ay tayo ay itinalaga ng pinaka-ulo na walang ibang ulo sa Iglesia ng Diyos kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo ay ang nire-represent natin ay walang iba, hindi ang bansa, hindi ang ibang lugar, kundi ang nire-represent natin ay ang mga bagay na makalangit. Ang nire-represent natin ay ang makalangit na dako. Dahilan doon tayo citizen. Doon tayo mamamayan. So sa ganitong kaisipan ay dapat nating makita na ang bawat isa sa atin are ambassador. Bawat isa sa atin, ang i-represent natin ay ang langit. That's the reason ang culture natin na pinapakita, hindi ang kultura ng mundong ito. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang tinanggap nating espiritu ay hindi espiritu ng mundo. Ang tinanggap nating espiritu ay espiritu ng anak. Spirit of adoption. At yan ang dahilan, nire-represent natin, anong sabi ng Book of Philippians? Ang Philippians ay nangungusap ng ganitong bagay. Tingnan natin ang Book of Philippians chapter
chapter 3. So pinakita roon, merong isang verse, ako kung tulungan ako ng mga brother natin, yung our citizenship, yung ating pagkamamamayan ay sa langit. So bilang tayo as a citizen ng langit, then tayo, bagamat tayo ay narito sa ibabaw ng lupa, ang inire-represent natin ay ang kalangitan. Ang mga bagay na makalangit. So sa ganitong paraan, ay tayo ay mga ambassadors for Christ. Ang sabihin natin unang-unang sabihin natin naging ambassador ay walang iba kundi si Kristo. Dahilan siya ang nag-represent ng langit. Siya ang nanggaling sa langit. Sinabi ng Book of Corinthians, dahilan, sabi niya, ang unang tao ay galing sa lupa. The first man, Adam, ay makalupa siya. Siya'y galing dito siya'y naging isang kaluluwang may buhay. Ngunit ang ating Panginoon ay siya ay galing sa langit. So pinakita ng verse 45 ng 1 Corinthians chapter 15:45. So also as it is written, the first man Adam became a living soul, the last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. The first man, yung verse 47. Sa Tagalog sabi niya, ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. So, siya ay nag-represent sa sangkalangitan. Siya ay nirepresent niya ang Diyos. At siya, ang mga bagay na kanyang pinapakita ay mga bagay na makalangit. Naalala ko na sabi ng ating Panginoon, kung nangungusap ako sa inyo ng mga bagay dito sa lupang ito, at hindi nyo naintindihan, gaano pa kapag ako'y nangusap ng mga bagay na makalangit, lalong hindi nyo maintindihan. So dito sa ganitong bagay, now mga kapatid, are we convinced that we are ambassadors for Christ? At mamaya along the way, may the Lord help us, may the Holy Spirit help us na dalhin tayo sa ganitong pagkakilala. And that's the reason, mga kapatid, I prepare na talakayin ang ganitong kaisipan dahilan kung tayo man ay magla-lance out at tayo man ay magbibigay ng mga babasahin na hindi tayo mangingimi, hindi tayo mahihiya, kundi alam natin kung sino ang bawat isa sa atin. At alam natin kung ano ang nire-represent natin. Dahilan ang bawat isa sa atin ay i-represent ay ang ating Panginoon. So dito, sa ganitong pagpapahayag, balikan natin yung verse na ito na ating binasa. So sa aklat ng Corinthians na binasa natin, ay pinakita noon, basahin muli natin ang verse 17. Ang verse 17 sa Mga Tagalog, sabi, kung ang sino mang ay na kay Kristo. Ang sino man ay na kay Kristo, siya'y Siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito sila'y pawang naging mga bago na. So, as an ambassador, ay ang bilang, ang mga magiging, sabihin natin, as an ambassador, para ang isang tao ay maging ambassador kay Kristo, siyempre pa, una ay dapat siya'y na kay Kristo. If you are not in Christ, you are not qualified to be an ambassador.
Kung ikaw ay wala kay Kristo, dahilan ang ipipresenta mo, ang i-represent mo ay si Kristo mismo. You are representing Christ and the custom ng kalangitan. Ang sabihin natin, ang mga bagay ang ugali ng makalangit, ang ugali ng mga naroon sa makalangit na dako, hindi ang mga bagay o ugali na narito sa ibabaw ng sanlibutan. That's the reason ang ating Panginoon ay napaka-weird ng kanyang mga turo na kanyang itinuro sa mga alagad, sa mga sumusunod sa kanya. Ang kanyang sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Huwag niyo lamang batiin sila ng mga bumabati sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. I-bless ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Well, dahilan, it is a weird thing sa mga tao, dahilan normally ang tao kapag siya kinurse, ibabalik niya ang curse sa taong iyon. Kapag siya minura, ibabalik niya yung mura. Kapag siya ay sinaktan, kanyang gagantihan ng ganun ding mga bagay. Pero ang nakay Kristo ay merong kakaibang ugali na pinapakita. Sabi ng Book of Matthew, upang kayo ay maging kagaya, maging anak ng inyong Ama na nasa langit. Upang kayo ay maging kagaya ng inyong Ama na nasa langit. Sabi niya. So dito sa puntong ito, so as bilang isang ambassador o bilang isang representative o nagre-represent, ikaw ay isang nagre-represent as an ambassador. Now, unay pinakita diyan ay siya ay nakay Kristo. So, basahin natin muli yung verse na yon. Kaya't sino man ang nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. So, ang mga ambassador kay Kristo, para kay Kristo sila ay mga bagong nilalang. Mga dating bagay ay nagsilipas na at narito ang mga bagay na kanilang susunod na mga magiging karanasan sa bawat araw ay mga bagong mga bagay. At sabi rito, ang verse 18 ay nagsabi ng ganito, datapwat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinapakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. So, ang katatayuan ng mga ambassador na ito ay sila ay naipagkasundo kay Kristo. Is that right? Sila ay naipagkasundo kay Kristo. Hindi na sila, they were no longer enemies. Sila ay, sabi pa nga ng normal na salita, they are in good terms. Nasa mabuti silang kalalagayan. So sila ay pinapagkasundo kay Kristo. At sabi niya, pinapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. So, paano tayo ay pinapagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pinapagkasundo tayo sa Diyos at hindi na tayo kaaway. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay at peace with God. Meron tayong tamang tayo at kalalagayan sa harapan ng Panginoon. So, sabi niya, tayo pinapagkasundo kay Kristo. At, anong sumunod na pangusap? At ibinigay sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Yan ang sabi rito. And gave us the ministry. So, bilang mga lingkod ng Diyos, sabi niya, binigay sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo and gave us the ministry of reconciliation. And verse 19,
sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinapagkipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Hindi binilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. At ipinagkatiwala, sabi niya, ipinagkatiwala sa amin ang mga salita ng pakikipagkasundo. Pagdating ng verse 20, ay sinabi niya rito, sa verse 20, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik sa inyo. Kaya nga sa verse 20 sa wikang Ingles ay pinakita rito, therefore we are ambassadors for Christ. We are ambassadors for Christ. As though God were making an appeal through us, we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. At sabi niya, tayo nga ay mga ambassador para kay Kristo. Na sa pamamagitan na waring ang Diyos ay namamanhik. Yung salitang namamanhik ay nakikiusap. Namamanhik sa pamamagitan namin. At sabi niya, aming ipinamamanhik sa bawat isa, alang-alang kay Kristo, kayo ay makipagkasundo sa Diyos. So alam niyo, ang gawain ng isang ambassador ay para pagkasunduin ang tao pabalik sa Diyos. Ipagkasundo ang tao pabalik sa Diyos. Ang sabi niya, dahilan ang isa sa pinaka-mensahe na kanilang daladala, ang misyon na meron sila, ang misyon na daladala nila ay para ipagkasundo ang bawat tao sa Diyos. Ipagkasundo, that's the main mission na meron sila. At upang ang bawat tao ay makabalik na sa Diyos. Ang bawat tao ay makabalik sa Diyos. At ang bawat tao ay ma-reconcile. Pero alam niyo ba ang pinaka isa sa message? So yun yung mission nila. Their mission is to reconcile ang tao pabalik sa Diyos. But the message na meron silang daladala, ang message na daladala ito sa verse 19, ipakita nila sa mga tao na ang verse 19? Ang verse 19 na nagsasabi, ito yung mensahe na kanilang daladala na hindi na ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Sasabihin ng bawat ambassador, ang kasalanan mo ay hindi na tinitingnan ng Panginoon. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Bawat tao na iyong makikita at makakausap, ang bagay na iyong ipapahayag sa kanila, hindi na titingnan ng Diyos ang iyong kasalanan. Hindi na ibibilang ng Diyos anuman ang iyong kasalanan. Anumang kasalanan ang iyong nagawa, ay hindi na yan magiging hadlang para makabalik ka, hallelujah, sa Diyos. You know, kapag ikaw ay gustong pumunta sa Amerika, alam niyo kung saan ka pupunta? Dapat pumunta ka sa American Embassy. At dapat doon ka, dahilan yung ambassador na yun, yung ambassador ay binigyan siya inauthorize siya ng head of state na maging ambassador, at yung opisinang yun, yung sino man yung naroon, ay
magiging daan upang ang isang tao na gustong pumuntang Amerika ay makapunta sa Amerika. Nadadaan ka doon sa kanilang embassy, at dadaan ka doon sa representative ng Amerikang ito. At alam niyo mga kapatid, alam niyo ba na ganoon ang kalalagayan ng bawat isa sa atin? Na merong mga taong makakarating sa langit, makakarating, hallelujah, makakabalik sa Diyos sa pamamagitan mo. Nakuha niyo ba yung punto ko mga kapatid? May mga tao na makakarating sa Diyos, makakabalik sa Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng mga ambasador na nagkalat dito sa ibabaw ng sanlibutan. At isa ka sa mga ambasador na ito. Hallelujah. At ang mensahe na iyong daladala ay ito, hindi na ibibilang ng Diyos ang iyong kasalanan. Kahit anuman ang kanyang kalalagayan, ang kanyang kasalanan ay hindi na magiging hadlang at balakid para siya'y makabalik sa Diyos. Ang sabi rito, ito yung message niya, not counting their trespasses against them. Anuman ang kasalanan mo ay hindi na ika-count laban sa iyo. At sabi niya, sapagkat pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Ito yung salita ng pakikipagkasundo. Now mga kapatid, kung titingnan natin ang ganitong bagay, ganito ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. Tayo ay representante ng langit. Representante ng kaharian ng Diyos. We are representing the kingdom of God. Hallelujah. At ikaw ay isang nakaranas ng pinakita ng verse 17 at ilang pang mga bagay. So, ngayon, ang gusto kong pagtuunan muna ng pansin ay yung sinabi rito ng banal na kasulatan, paano isinagawa ang ganitong bagay na hindi na ibinibilang ang kasalanan laban sa kanila. At sabi rito, ang verse 21 ay nagsabi ng ganito. Ang verse 21 ay nagsabi, siya ang ating Panginoon, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. So bakit ngayon merong salita ng merong word of reconciliation? Bakit ngayon na merong pakikipagkasundo? Dahilan pinakita roon hindi na ibinibilang ang kanilang kasalanan. Pero bakit nangyari ang ganitong bagay? Sapagkat yaong hindi nakakakilala ng kasalanan, itis ang ating Panginoong Hesus. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala. Ibig sabihin, inilagay sa kanya ang tinatawag na kasalanan dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Now, alam niyo ba? Dito ay napakahalaga nung yung salita na binigyan ko rin ng pansin nung nakaraang Thursday about propitiation. Ang propitiation ay terminology na mas apply hindi sa Old Testament kundi mismo dito sa panahon ng New Testament. Dahilan, alam niyo ba mga kapatid, ang nature ng Diyos ay ito. Ang aklat ng Exodus chapter 34, mababasa natin ang ganitong kalalagayan.
chapter 34, verse 6 and verse 7. Now, look at this nature of God. Tingnan natin ang nature ng Diyos na ito. Sabi ng verse 6 and verse 7, ito ay ang panahon ng pagpapakilala ng Diyos kay Moses. To give you a background, ito yung panahon na sinabi ni Moses, Lord, I want to seek your glory. At sabi ng Panginoon, hindi niyo mo pwedeng makita ang aking mukha na ikaw ay mabubuhay. Ngunit merong isang bahagi sa akin na iyong makikita. At sa panahong ito, ang Diyos ay nagpakilala kay Moses. At ano ang kanyang pagpapakilalang itong ginawa? Ano sabi riyan? At ang Panginoon nagdaan sa harap niya na itinanyag ang ganito. Ang Panginoong Diyos ay ano? Ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan. Kaya sa amen. Ang Diyos, Panginoong Diyos ay puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. So napakagandang makita ng ganitong kalikasan ng Diyos na pinapakita na the Lord God is compassionate, gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth. Isn't that great? But the next verse, sabi ng verse 7, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan. At ang sumunod na pangungusap dito, so pinapakita yung unang pahayag ng nature ng Diyos ay siya ay compassionate, gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth, keeps loving kindness, nag-iingat ng kanyang kaawaan at kagandang loob sa mga libo-libo at nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan. Yet, ngunit, sabi rito, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. God is a merciful God. God is a gracious and compassionate God. God is full of loving kindness, yet He is just. Siya ay matuwid. At bilang Diyos na matuwid, kailangang managot ang may sala. Kailangang papanagutin ang kasalanan. Kailangang bayaran ang kasalanan. You know, ito ang dalawang nature ng Diyos. But brothers and sisters, minsan ang lagi lamang nakikita ng tao, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mahabagin. And yes, that's true. It's true, He's merciful, siya ay nagpapatawad. Pero alam niyo ba mga kapatid, I will give you an example. Paano kung mayroong isang tao, for example, isang babae, siya ay isang mabait na dalaga at siya ay nagpasimulang inabdak at siya ay dinuhagi, pinagsamantalahan at siya ay pinatay. At kung ang taong gumawa ng kasalanan
ay haharap sa hukom. Ang sasabihin ng hukom, umuwi ka na, pinapatawad ang lahat ng iyong kasalanan. Well, anong sigaw ng mga kamag-anak? Nakukuha ka? Nakukuha niyo ang sisigaw ng kamag-anak. Magagalit sila doon sa hukom na ito. Dahilan siya'y sisigaw, unfair. Dahilan hindi siya nagbayad ng kanyang ginawang kasalanan. Sisigaw. Ang Gabriela ay lalabas sa kalsada, maglalagay ng kanilang mga placard at ang sisigaw nila? Justice. Justice. Dahilan, mga kapatid, kinakailangan ang kasalanan ay bayaran. Kung ang may sala ay pinapatawad, bakit ba ang may sala ay pinatawad? That's the question, mga kapatid. Ang tanong, bakit, paano, basta lamang, ang Diyos ba'y basta lamang nagpapatawad ng kasalanan? Kung ang Diyos ay laging magpapatawad lamang ng kasalanan, ibig sabihin, siya ay Diyos na konsentidor ng kasalanan. I hope you get the picture, brothers and sisters. Kung bakit ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan, ay una naglagay siya ng provision na pwedeng magkaroon ng substitute. Yung substitute na ito ang siyang magbabayad ng kasalanan ng ginawa ng taong yun. But that's the reason ang lagi nating nakikita sa Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Pero hindi niyo nakikita bakit siya nagpapatawad. Kaya siya nagpapatawad dahilan meron siyang nilagay na provision na kapag yung sacrifice na ito ay ibinigay sa Diyos, kanyang hindi na ibibilang ang kasalanan na ito. Ano kaya ang sigaw ng pamilya ni Uriah? Nang si Uriah ay pagsamantalahan, or rather, ang asawa ni Uriah ay pagsamantalahan ni David, at dahilan ginamit niya ang kanyang impluwensya, at nang hindi niya mapagtakpan ang kanyang kasalanan, ay, kanyang nilagay sa binigyan ng sulat si Uriah na ito ay sulat para sa kanyang kamatayan. Pero, nang ang Diyos ay humarap, si David ay humarap sa Diyos, siya'y pinatawad sa kanyang kasalanan. At doon ay makikita natin ang pagdidisplay ng kahabagan ng Diyos. Bakit ang Israel ay pinapatawad ang kanilang kasalanan? Ito ay laging merong bagay na isinasalang-alang. Bakit hindi nakita ng Diyos ang kasalanan ng Israel nang siya ay dapat sumpain dahilan doon sa ginagawa pinapagawa ni Balak at gustong gawin ni Balak at upang sumpain ni Balaam ang Israel? It is because of the sacrifice. Nakukuha niyo yung picture, mga kapatid. It is because hindi lamang ang Diyos basta lamang nagpapatawad, merong dahilan bakit siya nagpapatawad. Yun yung hindi nakikita ng tao. Ang gustong-gusto nilang Diyos, ang Diyos kasi ay mapagpatawad, ang Diyos ay nagpapatawad. But brothers and sisters, dito sa bagay na ito, bakit ngayon hindi ibinibilang ang kasalanan ng lahat ng tao sa ibabaw ng mundo?
Bakit ngayon hindi na ibinibilang ang kanilang kasalanan? Bakit hindi na sila uusikin sa kanilang mga kasalanan? Ito'y dahilan kay Kristo Jesus. Na siya ang naging propitiation of their sin. Ang salitang propitiation ay, ang pinapakita doon ay ang Diyos ay nasatisfied dahilan nabayaran ang lahat ng hinihingi ng katarungan ng Diyos. Na hindi ito kayang ibigay ng hayop. Hindi kayang ibigay ng dugo ng kambing, dugo ng tupa, dugo ng baka. Anong sabi ni Micah? Anong gagawin ko? Ihahandog ko sa Diyos. Magdadala ba ako sa Kanya ng ilog-ilog na langis? Magpapabaha ba ako ng dugo, ng baka, ng toro, ng mga tupa? Well, lahat ng ito, kahit pabahain, libu-libong mga tupa at mga kambing, mga baka, still hindi masasatisfied ang justice na hinihingi ng Diyos. Hindi kayang satisfied. At yan ang dahilan, ito ang dapat na makita ng tao na iniisip nila sa pamamagitan ng kanilang kaunting mabuting gawa na kanilang gagawin, pwede na silang umakyat ng langit. They're very wrong. Sila ay mali, sila ay nagkakamali. Dahilan ng banal na kasulatan ay nagsasabi sa Book of Romans, ang tunay na kalalagayan ng tao ay sila ay condemned na. Do you know that? Hindi ito ba alam ng tao na ang tao ay condemned na siya? Ibig sabihin, they are damned to death, to die, and to suffer the suffering of the lake of fire. They are damned. They are condemned. Damnation ang nag-aantay na sa kanila. Hindi magaan ang nagawang kasalanan ng unang lalaki at babae. Hindi basta uri ng kaunting pagsuhay. Bunga lang naman yung kinain. Sapat na ba ito para sila ay ang buong human race, ang buong Adam's race ay ibulit sa kapahamakan? Dahilan hindi nila nakikita ang bigat ng kasalanan. Ang bigat ng kasalanan, it sends the whole humanity into condemnation. Ang kamatayan ay nakapasok dahilan sa isang kasalanan na ginawa ng isang tao. At ang lahat ng tao ay nakaranas namatay kahit hindi sila gumawa ng kasalanan na ginawa ni Adan, ay sila ay namatay pa rin. Dahilan ng offense na ito ay hindi ito simple. It is rebellion. Ito ay sabi pa ng ang isang mabigat na kasalanan ay yung tinatawag na treason. Ibig sabihin, ang pagkakanulumo ng iyong bansa para sa kamay ng kaaway. At ganoon ang nangyari, mga kapatid, na ibigay ni Adan ang buong sanlibutan sa kamay ng kaaway. Ang karapatan ay nawala sa kanya at naibigay sa kamay ng kaaway, at nagmamalaki ang kaaway, kaya kong ibigay ito sa iyo sapagkat ito'y binigay sa akin. Ang chapter 5, verse 15 o verse 16 ng Book of Romans ay nagpapakita, well, alam niyo mga kapatid, ito ang tunay na kalalagayan ng tao. Ang verse 16 ay nagsabi, ang isang part doon na nagsasabing,
the judgment arose from one transgression resulting in condemnation. Sapagkat ang kahatulan ay dumating, ang hatol ay dumating sa isa sa pagdurusa. Yung pinapakita diyan, the judgment, ang kahatulan ay dumating dahilan mula sa isang pagsalangsang na resulting in condemnation. The word condemnation ay ito ay kahatulan. At kapag sinabing kahatulan, ito'y verdict na. Ano yung judgment na ito? Na ang tao ay, ang direksyon niya ay mapahamak. Sabi ng verse 18, ang verse 18 ay nagsabi, so then, as through one transgression, there resulted condemnation to all men. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang, sabi niya, kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao saan? Sa ipagdurusa. Ito na, hindi na ito mababagong direksyon ng tao. Ito na ang trajectory o kanyang direksyon. Lamang ang pumutol ng direksyong ito o pwedeng pumutol at mag-redirect ng kanyang buhay ay ang pangako ng sinabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, yung whosoever na ito ang siyang magre-redirect ng kanyang buhay mula sa direksyon ng kapahamakan papunta sa kaligtasan. That whosoever believes in Him will not perish. Because ang destinasyon ng tao is to perish. So, ibig sabihin, ito na ang kalalagayan ng tao. At upang, ano sinabi ng chapter, ng book of Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 ay nagpapakita na ang kautusan ay meron lamang siyang aninong pinapakita, hindi ang tunay na larawan. Ano sabi niya ng verse 1? Sapagkat ang kautusan ay meron lamang anino. Ang kautusan ay may anino. Anino lamang siya ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na kailan paman ay hindi, yung salitang ito, kailan paman ay hindi maaaring magpasakdal sa mga lumalapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihandog sa taon-taon. Yung mga handog na ito, although it is God's provided way para hindi sila hatulan, para sila'y tanggapin ng Diyos, pansamantala at kinakailangan sa susunod na taon ay kinakailangan na naman silang maghandog at maghain. Dahilan hindi ito nag-aalis at hindi ito nagsasatisfied sa Diyos. Pinakita ng whole chapter 10 na sabi niya na hindi ito kayang alisin ng parehong mga handog at hain na inaalay taon-taon. Sabi rito, verse 3, kundi sa pamamagitan ng mga hain yaon na ginagawa ay ang pag-aalala sa mga kasalanan taon-taon. Na verse 4,
na imposible na sapagkat di maaari na ang dugo ng baka, ng kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hindi ito pwedeng makapag-alis ng kasalanan sa sinumang tao. Pero, nang ang ating Panginoon ay dumating, siya ay tinawag na once and for all sacrifice. Siya ay naging minsan at magpakailanmang handog at hain, sapagkat ang Diyos ay nasatisfied. Justice, ang hustisya ay naibigay. So, pinakita ng Isaiah chapter 53 kung paano ang kasalanan ay inilagay sa Kanya. Can you imagine ang buong kasalanan ng sangkatauhan ay ipinasan sa Kanya. At ang ganitong bagay, ang tawag ng ating Panginoon dito sa kasalanan ng sanlibutan at sa Kanyang maranasan, ang tawag niya rito ay ang saro na iyong ipapainom sa akin ay hindi ko ba ito iinumin? Ang sarong ito ay saro ng kagalitan ng Diyos para sa kasalanan. Ang sarong ito ay para kunin ang hustisya na gustong makuha ng Diyos. Can you imagine that? Na ang lahat ng bagay, well, ang hindi natin nakikita, ang nakikita lamang natin ay ang pasan ni Kristong krus. Ang latay na Kanyang tinanggap. Pero, behind the scene na hindi natin nakikita, ay papano ang Diyos, ang Kanyang galit, ay Kanyang inilagay sa kasalanan. Kung inyong mapapansin ang salitang ito, ang salita ng book of Micah, Micah chapter 7, verse 19. Verse 18. Verse 18 ay pinakita ron, sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan? Sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit ng magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Verse 19, siya'y muling magtataglay ng habag sa atin at Kanyang yayapakan ang ating mga kasamaan at Kanyang ihahagis ang lahat ng kanilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Napapansinin ninyo, ang nakikita natin ay ang paglimot ng Diyos ng kasalanan. Pero hindi natin napansin yung isang salita rito na sabi niya, Kanyang yayapakan ang ating kasamaan. Kapag sinabing yayapakan, mga kapatid, ito ay ilalagay sa ilalim ng talampakan at ang buong bigat ay Kanyang ilalagay at madudurog. Pero, ang hindi natin nakikita, na kanino o ng Kanyang tinapakan at niyurakan ang kasalanan, sino at kanino nakapasan ang kasalanan? Have you seen the picture, brothers and sisters?
Nakita niyo ba ang senaryo? Hindi lamang ang kasalanan ng kanyang yapakan ng kasalanan, ang kasalanan ay nakapasan kay Kristo. At yan ang dahilan sa Isaiah chapter 53, ay maintindihan natin yung salita rito sa chapter 53 verse 5. 53 verse 5, He was pierced through for our transgression, and He was crushed for our iniquities. Siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalansyang. Ang salita rito ay nabugbog, pero sa wikang Ingles ay yung salitang crushed. Nakakita kayo, excuse me, isang pangyari na nakalulunos na pangyari sa North Luzon Expressway. Nang isang van ay nakahinto, samantalang ang isang malaking truck ay nawalan ng preno. At bumangga doon sa van at napisa ang lahat ng mga tao na naroon. Have you seen the picture? Paano nirakan ng Diyos ang kasalanan, pero hindi niya in-spare ang kanyang anak. Hindi siya naging malambot para sa kanyang anak. Hahatulan niya ang kasalanan, pero ang kasalanan ay inilagay niya sa kanyang anak, at ang anak ang siyang nagdala at siya ang nag-suffer ng lahat ng mga bagay. He was pierced through. Friends and sisters, ang kanyang naranasan sa magdamag hanggang sa kinabukasan. At sabi rito, He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon Him, and by His scourging, sa pamamagitan ng mga paghampas sa Kanya at Kanyang mga latay na Kanyang tinamo, ay tayo ay nagsigaling. Bakit ngayon merong kagalingan? Dahilan merong katawan na nabugbog, nasugatan, nalatayan, at nagdanas ng ganitong klase ng pagbugbog. Sabi ng verse 6, tayong lahat ay kagaya ng tupa na naligaw, at nagparoon tayo sa ating sariling landasin. But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. Merong isang senaryo sa Old Testament. Ito ay ang tinatawag na burnt sacrifice. 2 kambing, isa'y burnt sacrifice, ang isa ay scapegoat. Doon sa 2 kambing na yon ay magkakaslat. Yung mahuhulugan ng kaslat ng lot para sa scapegoat, at yung isa ay mahuhulugan ng lot para sa burnt offering. Yung isa na nasa kanya yung lot ng burnt offering, siya'y kakatayin, gigilitan, patuloy ng dugo, at susunugin ang kanyang katawan. Yung isa naman na kambing ay tinatawag na scapegoat, at doon ipapatong ang kamay ng high priest, at ang buong kasalanan ng Israel ay ilalagay sa kanya. At pagkatapos na may patong ang kanyang kamay doon sa tinatawag na scapegoat, ang scapegoat ay dadalhin saan? Sa wilderness. At doon siya'y papakawalan. Ibig sabihin, siya ay mahihiwalay hanggang sa kanyang kamatayan. Masaseparate siya, mawawala siya, mahiwalay siya. At ito ang kasamang bagay na ginampanan ng ating Panginoon. Sabi niya doon sa cross, sumigaw siya, Father, why hast thou forsaken me?
Bakit mo ko iniwan? At pagkatapos nito, siya ay pumaron sa lugar ng kinaroroonan ng mga namatay sa pinaka-Hades. Hallelujah. Now mga kapatid, ito ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa Old Testament. Lahat ng ito ay larawan na gagampanan at ang katunayan nito ay ang Kristo. At sabi nito ng verse 10, kaya sabi ng verse 10 sa 53 na Isaiah, but the Lord, at gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Well, mga kapatid, ano ang pakiramdam ng isang tao, isang kamag-anak, na ang accused ay humarap sa kanila? At kanilang nakita, hindi lamang binilanggo, kundi inilagay at pinarosahan ng kamatayan. Nasasabihin nila, ngayon, nakamtan na ng aking mahal sa buhay ang katarungan. At dito, ang sabi nito, but the Lord was pleased to crush him. The Lord was pleased to crush him, putting him into grief. Inilagay siya sa kapanglawan. If he would render himself as a guilt offering, he will see his offspring. He will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. Ang kaluguran ng Panginoon ay masasagana sa kanyang kamay. Will prosper in his hand. Verse 11, as a result of the anguish, at ang resulta, at makikita ang pagdaramdam ng kanyang kaluluwa. See, ang pagdaramdam ng kanyang kaluluwa, at masisiyahan. At siya'y masisiyahan. And he will see and be satisfied by his knowledge. The righteous one, my servant, will justify the many. At gayon, sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, ay aaring ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami at dadalihin niya ang kanilang mga kasamaan. Ngayon, alam na natin, bakit nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan? Because justice is been served. Ang justice na hinihingi ng Diyos ay nakamtan, nakuha niya na. Nabayaran ng justice. Ngayon, meron ng pwedeng pagpapatawad na gawin. Iginagawad, bakit ang kasalanan mo at ang kasalanan ko ay hindi na ibibilang laban sa iyo dahilan meron ng nagbayad para sa iyo. Yun ang salitang propitiation. Ang justice na hinihingi ng Diyos ay na-serve, and He was satisfied. God is satisfied, and when He is satisfied ngayon, pwede na. Sabi rito, by His knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many, and He will bear their iniquities. Ipapatawad na ngayon. Bakit ngayon ang kasalanan, ang kapatawaran ay available na? Kaya sinabi ng banal na kasulatan, kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, mga kapatid, alam mo na, as ambassador for Christ, as an ambassador for Christ, alam mo na ang mensaheng iyong dala-dala. Bakit? Ang mga tao na pwedeng makausap ang kanilang kasalanan na hindi na binibilang ng Panginoon sa kanila dahilan, hallelujah, ang hustisya ay nahingi na, nakuha na ng Diyos. Dahilan isa sa nature ng Diyos, hindi niya pwedeng palagpasin ang kasalanan na hindi nagbabayad.
But dahilan ng kasalanan ay binayaran na. Hallelujah. Ngayon, praise God, pwede na ang taong lumapit sa Diyos. Provided na ang kanyang kublihan ay hindi ang kanyang mabuting gawa, kundi si Kristo. At kung yung kanyang gagawing sanggalang at magiging mamamagitan sa kanya at ang magiging advocate niya ay si Kristo, siya ay tatanggapin ng Diyos. Ngunit ang isang tao na harap sa Diyos all by himself, by his righteous deeds, praise God, siya ay tatapon ng Diyos sa kapahamakan. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay hindi hinahatulan. John chapter 3 verse 16. Nabasa na natin yan. Pero sabi ng verse 17, God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. He who believes in Him is not judged. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Bakit siya hatulan? Meron nang namatay para sa Kanya. Kinilala niya ang provision ng Diyos. Kinilala niya ang paraan ng Diyos na inilagay ng Diyos na siyang nagbayad ng Kanyang kasalanan. Pero, ang sabi rito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sa aba ng tao, mga kapatid, natatayo siya sa kanyang sarili. Kung siya ay tatayo sa kanyang charitable work na ginawa, sa kanyang mabubuhay na may katwiran, ay hindi ito tatanggapin ng Diyos. Sa timbangan ng Diyos, hindi ito makakaabot. Ngunit, kung ang kanyang gagamiting tagapamagitan. Now, Romans chapter 3, verse 24, mababasa natin ang ganitong bagay. Hallelujah. Chapter 3, sa verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Verse 24, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad. Bakit walang bayad? Dahilan meron nang nagbayad. Bakit libre na ngayon? Dahilan may nagbayad na. Na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan through the redemption which is in Christ Jesus. Verse 25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob. Alam nyo, hindi ako satisfied dito sa term na ito. Maliban na maintindihan ng tao yung salitang propitiation. Dahilan yung propitiation, ibig sabihin, ang justice ay na-serve. Nakuha ng Diyos ang kanyang hinihinging kabayaran para sa kasalanan. Whom God, ang Diyos ay nag-inilagay na siyang, alam nyo, sa wikang Ingles ang salitang ito, dinisplay niya into public. It displayed publicly as a propitiation in His blood. Bilang pampalubag loob sa pamamagitan ng kanyang dugo sa pamamagitan ng pananampalataya.
sa kanyang dugo upang may pakilala ang kanyang katwiran. Ito na ngayon ang katwiran ng Diyos dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Bakit siya nagpahinuhod? Bakit siya nanahimik? Bakit siya hindi na nagagalit? Bakit ang Diyos ay nanahimik at ang kanyang galit ay hindi na? Hallelujah! Dahilan, nakita niya ang kabayaran ng kasalanan. As sabi rito, propitiation in His blood, this was to demonstrate His righteousness because of the forbearance of God. He passed over the sins previously committed. For the demonstration, I say, of His righteousness at the present time that He would be, verse 26, ay napakaganda ng verse 26. Sa English ay sabi rito, for the demonstration. Ang verse 25 ay dinisplay niya talaga ang propitiation. Dahilan kung dinisplay niya para sa tuwing niyang makikita ito, hindi magbabangon ang kanyang galit dahilan ang kasalanan ay nabayaran na. Pero in verse 26, for the demonstration, I say, of His righteousness. Demonstration of His righteousness. Ngayon, both character of God, that being gracious and compassionate, na nagpapatawad ng kasalanan, at yung humihingi ng katarungan ay kapwa na display. Nakuha niyo mga kapatid? Kapwa nakita. Ngayon, dahilan sa ibinigay ng katarungan, sabi rito, for the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Ngayon, tingnan ko yung English. Sabi ng English, so that He would be, just and the justifier. Matuwid siya dahil kinuha niya, hiningi niya ang katwiran. Hiningi niya ang justice. At nang makuha niya ang justice ngayon, He is both what? The just and the justifier of the one who has faith in Him. At ang bawat isang may pananampalataya kay Jesus, ay siya ay kapwa'y matuwid na magpapatawad at tagapagpatawad sa mga may pananampalataya. Siya'y matuwid na magpatawad. Hindi lamang niya basta isasantabi ang iyong kasalanan, kundi ang iyong kasalanan ay may nagbayad na. Dahilan ito'y it's already been paid. Hallelujah. Then ang Diyos ay mapagbiyaya niya na ngayon. Bakit ngayon ang biyaya ay sumasagana? Dahilan kay Kristo Jesus, ang biyaya ay binuhos. Kay Moses, ibinigay ang kautusan, pero kay Kristo, ang biyaya ay sumasagana. Praise be to the name of Jesus. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Ngayon, naintindihan ko na, mga kapatid, bakit ang kasalanan ko ay pinapatawad. Ito'y dahilan, hindi lamang siya mabuti na hindi niya pinansin ang iyong kasalanan. Kaya pala niya hindi pinapansin na ang iyong kasalanan dahilan bayad na. Na-satisfied na siya. Hallelujah! Nang ang anak, ang bugtong na anak ng Diyos ay sumigaw, Father! Sabi niya, it is finished! And Father, into your hand I commit my spirit. And He gave up the ghost.
Then, all of a sudden, nagkaroon ng lindol, ng pagyanig, ng pagkulog at ng pagkidlat bilang response ng Diyos that He is being satisfied. Siya ay nasatisfied. Sa kamatayan ng anak ng Diyos, siya ay nasatisfied. Siya ngayon ay tumugon. Ang tabing ay nahabak mula sa itaas hanggang sa ibaba, and the glory of God has been revealed. Nalantad ang kaluwalhatian ng Diyos na dating tinatago, dating walang pwedeng makakita sa kaluwalhatian ng Diyos, ngayon pwede nang makita kahit sino ay pwedeng makakita ng kaluwalhatian ng Diyos dahilan hindi niya na pwedeng itago ang kanyang kaluwalhatian. Binayaran na. Hallelujah. Ang dugo ay pinasok na nang ipinasok doon sa tabing. Praise God. At ang ating Panginoon Hesus ay humarap sa presensya ng Diyos, and He presented Himself as a lamb. Hallelujah. Na isang kordero na waring pinaslang, na siyang karapat-dapat. Hallelujah. Praise God. At na-hand over ang aklat na merong 7 tatak doon sa kamay ng kordero. Redemption, hallelujah, ay naganap. At nang redemption ay kanyang makuha, ibinuhos ang Espiritu Santo dito sa ibabaw ng lupa. At ang bawat isa ay pwede nang tumanggap ng kapatawaran at ng Espiritu ng Diyos. Sino man ang tatawagin ng Panginoon. Because justice is been served. Binayaran ito ng ating Panginoon. Hallelujah. Blessed be your name. Hallelujah. Awitin natin yung awit na I am washed. I am sanctified. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord. You are worthy, Lord God. You are worthy. Marapat ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. O Lord God, hallelujah. Ay namin naintindihan, Panginoon, bakit mayroong kapatawaran ng kasalanan. Bakit hindi na ibibilang sa amin ang aming mga kasalanan. Bakit hindi na papansinin ang aming mga sala. Dahilan ng Diyos ay nasatisfied na. Sa isang handog, sa isang hain, ito'y minsan at magpakailan-kailan pa man. Hindi na dapat ulitin, hindi na dapat mangyari pang uli, hindi na dapat gayahin dahilan ito'y minsan lamang. Hallelujah, at ang Diyos ay nasatisfied sa kanyang, hallelujah, na makita niya na ang kanyang anak ay nabugbog, na ang kanyang anak ay na-crush, na ang kanyang anak ay nagdusa. Hallelujah. Justice is been served. Yan ang dahilan, mga kapatid, walang sino man sa atin na pwedeng magturo ng daliri na tayo ay sabing makasalanan pa rin. Dahilan, hallelujah, meron ng umako, meron ng nagbayad. At ngayon, kung ikaw ay kumikilala na ang anak ng Diyos ay iyong manunubos, ang iyong anak ang siyang iyong advocate, ang anak ng Diyos ang siyang mamamagitan para sa iyo. Hallelujah. Meron akong lakas ng loob tumayo sa harapan ng Diyos, hindi sa aking katwiran, kundi dahilan sa Kanya, hallelujah, na nagsatisfied ng galit ng Diyos that becomes the propitiation of my sin. Hallelujah. Thank God. Hallelujah. At ngayon, ikaw ay nahugasan, ikaw ay pinabanal. At ngayon, meron kang tamang tayo sa harapan ng Diyos. Meron kang kapayapaan sa harapan ng Diyos. At di na siya nagagalit sa sino man. Ang kanyang galit ay naubos niyang ibinuhos sa kanyang bugtong na anak. Ngunit sa kanila na hindi sa sampalataya, ay muli babangon ang galit ng Diyos. Dahilan, hallelujah, hindi dahilan sa anumang bagay, dahilan sila, ang Diyos ay naglagay ng daan sa kanilang kaligtasan, ngunit mas minarapat nilang tanggihan ng provision ng Diyos. Therefore, sila ay pagbubuhusan ng galit ng Diyos sa araw na yun.
Praise be to God. Hallelujah. Do you understand, brothers and sisters? Naintindihan ba natin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin? Ang kaligtasan ay hindi libre dahilan ito ay may una ng nagbayad. Kaya ito'y naging libre dahilan tapos na itong bayaran. Ngayon, ang lahat ng mabubuting kaloob ay tinatamasa ng bawat isa atin. Walang anumang halaga, walang anumang bayad. It's only by faith and by faith alone. Hallelujah, hallelujah. Ay dumulog sa panalangin sa oras na ito at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah. Hindi sa ganang aming sarili, kundi dahilan sa iyong ginawa sa amin, we are now become the very ambassador for Christ. Hallelujah, dahilan kami mismo ay nakaranas ng aming sala ay patawad, ang aming sala ay hindi pansinin, ang aming mga sala, at magkaroon kami ng tamang katatayuan sa iyong harapan, Panginoon. At ngayon, kung kami man ay tatayo sa mga tao, hindi kami magre-represent sa kanila ng aming sariling katwiran, kundi muli ay amin ding ipapakilala sa kanila ang katwiran ng Diyos, ang paraan ng Diyos ng pagtutubos at ang paraan ng Diyos ng pagpapawalang sala. O Panginoong Diyos, hallelujah, pagpalain mo, Lord. Hallelujah, mga puso ng iyong mga anak na lubos na maintindihan at maunawan ng ganitong klase ng katubusan na iyong ginawa. Hallelujah, sa bawat isa sa amin. We take it so lightly, Lord. Tinitingnan namin ito na napakagaan, pero hindi namin nakita ang bigat. Naintindihan namin ang sinabi ng iyong lingkod, the cruelty of sin. Hallelujah. And the penalty that it needs to get rid sin from the life of your saints. Hallelujah. Ang kalupitan ng kasalanan at ang hinihingi ng Diyos na pinakakabayaran ng kasalanan bago ang kasalanan ay maalis sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa biyayang ito na ngayon kami ay nagtatamasa. Hallelujah, hallelujah. Na alam namin ang direksyon ng aming buhay ay papunta sa kapahamakan. Pero Lord God, hallelujah, merong isang awit na nagsasabi, it's mercy that you rewrote our life, Lord God. It's your mercy, Lord God, ang siyang nagpihit ng direksyon ng aming buhay, Panginoon. Praise God, ang iyong habag, ang siyang nag-ipihit sa amin upang hindi na kami, hallelujah, tumungo. We're heading, hallelujah, to destruction. We're heading, Lord God, para sa kapahamakan, pero pinihit mo, nire-route mo ang aming buhay, nire-direct mo ang aming buhay. Ngayon ay papunta na sa kalawalatian, papunta sa pagtatamasa ng biyaya at ng kasaganaan ng aming Panginoon. Lord God, hallelujah. Let this message, Lord God, sink deep in the hearts of your saints, Lord God, at ang mensaheng ito ang siyang aming dadalhin, hallelujah, sa sino mang mga tao, Panginoon, sa huling mga araw na ito, Ama. Lord God, let your name be praised, let your name be praised, and let your name be honored. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your mercy. Hallelujah, Lord Jesus. Walang sapat na salita, Panginoon, na aming may papahayag sa iyo, kundi, Lord God, salamat sa napakasaganang biyaya mo na binigay sa bawat isa amin. To God be all the honor, the praise, and the glory in the name of Jesus Christ, our Savior and our God. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Wonderful name of Jesus. Thank you, Lord God. Ang mensaheng aking ibinibigay, ito ang dapat niyong pakinggan. Inyong pakariripin, sapagkat malaga na ang mga salita nandiyan sa inyong mga puso lagi. Inyong pakinggan
sa pamamagitan niyo, gagamitin ko kayo. Gagamitin ko kayo sa huling mga araw na ito. Magpatuloy kayo. Magpagamit kayo sa banal na Espiritu. Aking isusugo ang aking banal na Espiritu sa bawat dako na aking luluubin. Ikaw, aking anak, ay aking pagpapalain. Pagpapalain ko kayo. Pagpapalain ko kayo. Ako ang inyong Diyos na buhay. Hindi nagbabago. Nananatiling tapat. Ako ang inyong Panginoon. Hindi ako magkukulang sa inyo. Hallelujah. Ako ito na nagsasabi sa inyo. Ito ang sabi. Amen. Amen. Blessed be your name, O Lord. Salamat sa iyong biyaya at kagandahan, Lord. Amen. Ulitin natin muli ang chorus na yan. Nais kong bigay sa ating MC para sa ating closing.